Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ito po ang inyong lingkod, Sister Floraville Bathan ng San Nicolas, Batangas, na inyong makakasama sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang ating pang-araw-araw na devotion na ating pinakikinggan ang salita ng ating Panginoon. Ang title po ng ating pag-aaralan ay Aaron's Apology. Ang teksto ay matatagpuan sa Numbers 12:11-12. Bago ko ipagpapatuloy, tayo po'y dudulog sa maiksing panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa opportunity na ibinigay mong makapagbahagi muli dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Samahan niyo po kami sa umagang ito sa pagbulay ng iyong salita. Humihiling po ako ng anointing power upang makapagbahagi ako ng iyong salita at buksan mo nawa ang aming mga pandinig at ang aming puso upang malaya naming tanggapin ang pagpapala ng iyong salita. Salamat po Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, akin pong basahin ang Numbers 12:11-12. Ayon po dito, sinabi niya kay Moises, "Kapatid ko, huwag mo sana kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Huwag mong pabayaang matulad siya sa isang buhay na patay, parang ipinanganak na nabubulok ang kalahati ng katawan." Nais ko lamang pong balikan ang dahilan ng paghingi ng tawad ni Aaron. Ito pong ay matapos niyang suportahan ang kanyang nakababatang kapatid na si Moises sa mahirap na karanasan at naluklok bilang mataas na sacerdote ni Moises at bilang kinatawan ng Diyos. Atin po makikita na si Aaron ay may kamangmangan sapagkat iniugnay niya ang kanyang sarili sa kanyang kapatid na si Miriam sa pagpuna kay Moses sa kanyang napangasawang Kusi at paghamon sa kakaibang relasyon at posisyon ni Moises sa Diyos na si Yahweh. At ang sinabi nila ay sa pamamagitan ba lamang ni Moises nagsasalita ang Diyos? Hindi ba sa atin din siya nagsasalita? Dito po ay narinig ng ating Panginoon ang kanilang reklamo at sinabi ng Diyos kay Moises, Aaron at Miriam na lumapit pagkatapos silang utusan na makinig ng mabuti. Sinabi ng Panginoon, "Ako ang Diyos ay nagsasalita sa propeta sa mga pangitain at panaginip, ngunit ang aking lingkod na si Moises ay ang pinuno ng aking bayan. Nakita niya ako ng harapan at lahat na sinabi ko sa kanya ay ganap na malinaw at wala kayong karapatan na pumuna sa aking lingkod na si Moises." Nagalit ang Panginoon kina Aaron at Miriam at pagkaalis ng Panginoon at ang ulap ay nawala sa ibabaw ng tolda at ang balat ni Miriam ay pumuti dahil sa ketong. Ang katotohanan, si Miriam lamang po naman ang tinamaan ng ketong. Ito po ay nagpapahiwatig na siya ang pasimuno ng pagkilos at si Aaron ay may kahinaan sa pamamagitan ng pagsabuatan. Marahil sapagkat kung si Aaron ay tinamaan ng ketong, sa katulad na paraang ito ay magpawalang bisa sa kaniyang pagkatalaga bilang mataas na saserdote ayon sa batas ng Diyos. Ito po'y makita natin sa Leviticus 21:21-23. Mga minamahal ko kay Kristo, ang mga bagay po na ito ay atin pong kapupulutan ng aral na magkakaroon nga po tayo ng paggalang sa hinirang ng Diyos sapagkat ang paggalang sa hinirang ng Diyos ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon natin ng pagsunod, paggalang at banal na pagkatakot sa Diyos. Pinarusahan sila ni Aaron at Miriam dahil sa hindi nila paggalang sa hinirang ng Diyos. Tunay nga na kapag tayo ay gumawa ng paglabag sa nais ng ating Panginoon, tiyak na magdadala siya ng konsekwensya. Ang kitong po ay sumisimbolo sa pagkamakasalanan at ang kasalanan ay sumisira sa isang tao sa espiritual na paraan. At kung paano ang ketong ay nagpapasama sa isang tao sa pisikal na paraan, ganun din ang ating mga kasalanan ay magpapasama sa ating espiritual na aspeto. Kaya naman, agarang ang matuwid na saloobin sa puso ni Aaron ay naghayag sa pamamagitan ng kanyang pag-amin at paghingi ng tawad sa kamangmangan na kanilang ginawa
at kalakip ang kanyang matinding pagsusumamo para sa pamamagitan ni Moses para sa may ketong na si Miriam. Sa akin, aking Panginoon, ang sisihin. Gayon ang paggalang at ipinakita niya kay Moses na kanyang kapatid kahit na mas bata ito kaysa kanya. Dahil na rin sa kanyang nakakataas na dignidad bilang isang propeta at punong maestrado at punong ministro at lingkod ng Panginoon. Isinasamo ko sa iyo na huwag mong ilagay sa amin ang kasalanan, ang kaparusahan sa mahigpit na paraan. Mga minamahal ko kay Kristo, lahat po tayo ay hindi perfecto at lahat tayo ay kailangang magsisi sapagkat ang lahat ay nagkasala na at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans 3:23, ang atin pong makasalanan ay pumipigil sa atin na makauwi upang mamuhay kasama ang Diyos. Kaya nga, mahalaga ang pagsamba. Kung ating balikan sa bagong tipan, na makita na kitongin si Jesus, ang una niyang ginawa ay lumuhod sa harapan ng ating Panginoon. At ito nga po ay panalangin pagsamba at ito ay nagpakilos kay Jesus ng may habag. Ang pagsamba ay nagbibigay daan sa isang koneksyon kay Jesus na gumawa sa ating buhay. Kaya naman, napakahalaga ng pag-alis ng pagmamataas upang magkaroon tayo ng tunay na pagsamba. Naglaan ang ating Panginoong Hesus ng paraan para tayo ay mapatawad. Siya ay nagdusa para sa ating mga kasalanan upang kung tayo ay magsisi, tayo ay maging malinis muli at malaya sa pagsisisi. Isaiah 1:18, bagaman ang inyong mga kasalanan ay mapula, sila'y magiging kasing puti ng niebe. Bagamat sila'y mapula gaya ng pulang-pula, sila'y maging parang balahibo ng tupa. Ang kanyang hangarin ay makita po tayo na yumabong at maging malusog. Kaya itinuturo po sa atin ng ketongin ang isang simpleng proseso. Tanggalin po ang ating pagmamataas at humarap tayo kay Jesus ng may pusong pagsamba, which is pagpapakumbaba at maninindigan po tayo sa kalooban ng ating Panginoon na nais niya pong gumaling po tayo. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon aming Jesus, salamat po sa iyong buhay na nagsakripisyo ka para mapatawad kami sa aming mga kasalanan. Batid mo po ang aming mga kasala mula noon at hanggang ngayon. Wala po kami maitatago sa iyo. Humingi po kami ng tawad sa lahat po ng aming pong pagsalansang. Linisin niyo po kami ng banal mong dugo sapagkat ikaw ang kordero na nag-aalis ng kasalanan. Salamat po Panginoon naming Jesus na sa pamamagitan mo malaya kaming lumapit sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinbahagi sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Palagi po nating pagbubulayan ang salita ng ating Panginoon upang lumalim pa ang ating pagkaunawa at lubos natin siyang makikilala. Muli niyo po kaming subaybayan sa programang Tinapay Mula sa Langit sa araw ng bukas sa ika 5:30 AM at malaya po ninyong ibahagi ang bidyong ito upang marami pang mapagpala sa salita ng ating Panginoon. Maraming salamat po and God bless everyone.